Hello guys, gagawa tayo ng overflow. Itong tubo na 1/2 ang gagawin nating overflow na di natin kailangan magbutas doon sa styro natin. Ipaapaw natin sa gilid. Ito yung ginawa natin, 1 foot ito. Tapos ito mga 14 inches yung lalim para mas maraming pundo na tubig. Simbol na natin. Apat na piraso pala to. Pero dinugtong ko na yung ibang parte. Yung iba kasi nito, ang ginawa nila, kailangan hindi magkapantay. Iba naman ito, binibend lang. Kaya lang, hindi tayo magaling magbend. Kaya gamit na lang tayo ng elbow. Kailangan di magpantay sila. Ganyan. Kasi medyo makapal yung ano natin, styro natin. Ganyan. Pwede siyang tumayo. Ito naman yung pangtapo natin. Yan. Ganyan ang dating kasi dito yung styro natin. Ganito po natin paglagayan. I-shoot natin siya. Dito yung hanggang dito na lang yung tubig. Talagang aapaw na siya dito. Nilagyan natin ng dito ibabaw kasi baka masaipon type, baka maano niya. Baka higupin niya yung laman dito.
Tatakpan. Ganyan. Ganyan yung sistema niyan. Doon siya papunta. Lalagyan natin ng strainer doon para malinisan siya. Ito yung overflow niya. Hanggang dito na lang ang tubig. Pantayan sila kasi ito naman, ito yung balancer. Yung tubig dyan, nagbabalance ito. Kung medyo mabilis yung takbo ang tubig, dadagdagan natin to, pero nakita ko naman kayang-kaya naman itong balancer natin. Ito yung nagbabalance ng tubig mula dyan sa aquarium papunta dito. Pagdating dito, saka natin ilipat doon. Doon natin lagyan ng float valve. Pag napuno na siya doon, aandar. Pag napuno na ito, titigil. Pag naubos na pala doon, titigil siya. Tama-tama. Ayan ang rotation niya. Subukan natin paandar, pero kulang pa to ng tubig. Dadagdagan natin siya ng tubig para tamang-tama mapupuno ito, aawa papunta doon. Kasi konti na lang yung tubig doon, kailangan natin dadagdagan muna. Ayan. Dito tayo nag-refill ng tubig para mas lumino yung ano natin, yung aquarium natin. Dito yung tubig natin. At itong ginawa natin, hindi na natin ilagay yung kailangan punuin natin ito ng tubig. Kailangan to na walang hangin talaga. Kailangan naka-vacuum siya. Kaya unahin natin ganun sa gilid. Tapos pasunod-sunod hanggang makarating dito sa ibabaw. Yan. Kung napuno na, saka natin iangat. Yan, may susobra yan kasi bababa ito. Ngayon, ipwisto na natin siya. Yan. Ayan, apaw. Bumabagsak yung tubig dyan. At hindi naman siya nakaapaw dito, doon siya aapaw. Ayan. Ngayon, ilagay na natin yung overflow natin papunta doon. Masyadong mataas. Dito siya aapaw dapat. Ganyan. Kailangan natin yung tubo natin dito dahil yan dapat lagyan natin siya ng kalang para mas mataas doon.
babagsak naman siya doon pag mataas. Masyadong mataas yung galang natin. Yan, tama-tama lang kalang para hindi siya aapaw dito. Doon siya aapaw. Yan, kita nyo. Babagsak yung tubig dyan. Babagsak yung tubig. Pasok ang tubig dito. Tapos lalabas dito. Pag naubusan ng tubig ito, i-stop lang siya. Pag nadagdagan naman ng tubig uli, overflow siya. Yan, nandito na yung bagsak ng tubig natin. Dito natin lagyan ng panglinis ng tubig. Meron tayong mga ganito, panglinis ng tubig. Lalagay natin dito para lilinaw yung tubig natin. Yan, ganun lang yung flow natin. Pwede na natin paandarin ang pump kasi may tubig na nasusupply doon. Pinandar na natin yung pump para iikot na yung tubig. Ganun lang cycle nito. Galing dyan sa fountain, babagsak dito. Tatransfer siya dito kasi ito yung ano natin, ito yung balancer. Pag angat dito, aapaw dyan. Kaya ang level ng tubig palagi ng ganyan. Aapaw dyan, papunta doon sa tangke natin. Nandun yung pump natin. Kung malagyan natin ng floater valve doon, float valve, pagtaas, pag kukunti ang tubig, papatay. Pag angat ng tubig, pag napuno galing dito, aandar siya. Kaya yung ano natin, siguro 5 minutes ang andar natin. Mas maganda kung 5 minutes yung andar, 5 minutes ang patay para yung motor natin natatagal ng gusto. At saka yung oxygen naman na kailangan ng isda, hindi rin matagal na mawala. Kasi yung bagsak niyan, maraming oxygen niya ipoproduce dyan sa aquarium natin. Yan, ganun lang. Doon ang strainer niya para pagbalik doon, malinis na. Hanggang sa puputi itong tubig ng gusto. Yan na yung system natin. Yan, di pa, medyo malabo pa yung tubig natin dahil malabo pa siya dahil bagong gawa. Lilinis din yan. Pag anong kita. Pero pag may isda, kita na. Lilinis din yan sa kakaikot niya. Medyo tama na yung cycle natin. Cycle ng tubig. Pwede na natin ito lagyan ng isda. Pwede na mamaya. May panahon tayo makabili mamaya. Bibili na tayo ng tetra. Kailang masama yung panahon. Baka hindi tayo makaalis. Ganun lang siya. Mula dyan sa fountain natin, babagsak sa aquarium. Babagsak dito sa gate. Depende lang kung anong isda mailagay natin. Pwede din koi dito, pwede tetra dyan. Tapos babalik doon.
sa tangke natin. Doon siya mag-stop ng tubig. Pag napuno, aandar. Pag naubos yung tubig, titigil siya. Yan, ganun lang. Nagawa na natin to sa kabila na 5 minutes, 5 minutes, 5 minutes siyang mag-off, 5 minutes siyang mag-on. Okay naman. Kaya guys, ito na yung system natin para dito sa garden natin. May flow na yung tubig natin. Saka na lang natin i-arrange yung mga halaman natin. Kasi naka-under na yung ano natin, naka-under na yung fountain natin. Okay na yung flow nila. Ito na yung system natin. Hindi na tayo mamatayan ng isda dito. Okay, hanggang dito lang muna. I-update namin kayo kung may ilaw na ito at saka may isda na. Maraming salamat po sa inyong suporta at panonood. God bless and more power.